Shuran, Nandito ka pala, Ate Lee? Kasama mo na naman ang manugang mo para mamalengke? siyempre naman, itong manugang ko kasi hindi siya mapalagay kapag mag-isa ako, kaya nagpipilit siyang sumama. Ma, mamaya po. Ipagluluto ko kayo ng masarap. Ate Lee, nakakainggit ka naman talaga. Ang relasyon ninyong magbiyanan ay napakaganda talaga. Shuran, hindi naman sa pinapagalitan kita, pero kahit na may 3 kang anak na lalaki na nagsisilbi para sa bansa, wala naman silang magagawa para alagaan ka, ang lungkot talaga ng kalagayan mo. Alam mo, ang pagpapalaki ng mga anak ay parang nagbabayad lang ng utang, hindi sila kasing lambing o kasing asikaso ng isang manugang. Tita Jao, bakit parang kailanman ay hindi ko pa nakita ang mga manugang mo? Nabalitaan ko na, ang yaman daw ng mga manugang mo. Bakit kaya? Baka naman ikinahihiya nila tayong mga taga-nayon? At ayaw kanilang patirahin sa kanila. Kasi sila ay, Hindi ba iyan ang pinakamayamang tao sa buong lungsod na si Senyoritang Shen? Teka. Hindi ba iyan ang sikat na artistang si Jiang Ruan? Diyos ko, nakakita ako ng artista. Totoo ba? Hindi ba ito ang may-ari ng pinakamalaking gym sa lungsod ng yun na si Master Lee? Ma, bakit nahanap ng 3 makukulit na ito ang lugar na ito? Ate Lee, halika rito. Ma. Bakit ka nandito? Ma, umalis ka ng bahay, nagtago ka pa. Para lang pala magtago rito at magtinda ng gulay. Alam niyo po ba na sa paghahanap sa inyo ay sobra kaming nahirapan? Opo, Ma. Talaga bang matitiis nyo kaming mga mahal nyong manugang? Dito ang probinsya ng papa nyo. Gusto kong maghintay dito hanggang sa bumalik siya. Bakit mo pahihintayin ang lalaking nagtaksil sa iyo? 30 taon na ang nakalipas mula nung umalis siya. Wala man lang kahit anong balita. Huwag nyo nang sabihin yan. Tsaka nung umalis ang papa nyo, hindi ko rin naman sinabi sa kaniya na buntis ako, di ba? Sige na, tama na yan. Huwag na nating pag-usapan. Ma, sumama na po kayo sa amin pabalik. Talaga bang matitiis nyo na iwan ang 3 ninyong magaganda, malalambing, at napakabait na mga manugang? Shuran, bumalik ka agad. Nandito na si Old Gu. Kaya lang. Pabalik na ako. Anong nangyayari? Bumalik na ang papa nyo. Aalis na ako. Gawin nyo na ang dapat nyong gawin. Huwag nyo akong susundan. Ma. Sa wakas ay nahanap na rin natin si Mama. Hinding-hindi natin siya hahayaang makaalis muli. Oo. Tara. Hoy, huwag ka lang tumayo riyan, habulin nyo siya. Sige po. Shuran, ang bahay na ito ay pinagkakatiwala ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti ang mga magulang mo. At pati ang tahanang ito ay aalagaan ko. Pagbalik ko, sisiguraduhin kong giginhawa ang buhay nyo. Hihintayin ko ang iyong pagbabalik. Aheng, hindi ko nasabi sa iyong buntis ako. Ako at ang anak natin ay maghihintay sa iyo. 30 taon na. Bakit ngayon ka lang bumalik? Ikaw ba ang asawa sa bahay ni Old Gu na mukhang matanda na? Sa itsura mong yan, nakakasuka kang tignan. Sino ba siya? Siya ba? Asawa ko siya. Kung ganoon, ano ako sa'yo? Bumalik ako sa pagkakataong ito para makipagdalamhati sa iyo. Divorce? Tiniis ko sa pamilya ko ng 30 taon. Hinihintay kita ng 30 taon. Inalagaan ko ang mga magulang mo hanggang sa huling sandali nila at nagpakapagod ako para itaguyod ang pamilyang ito. Pwede ka namang mag-asawa ulit.
Hindi ko naman sinabing maghintay ka. Guheng, wala ka na ba talagang konsensya? Kaya nga siya makikipagdiborsyo sa'yo. Dahil may konsensya siya, sinamahan ko siyang magsimula mula sa wala at biniyayaan siya ng mga anak. Ang lahat ng ari-arian ko, ibinuhos ko para sa negosyo niya. Ano ang maibibigay mo sa kanya? Maipapatayo mo ba siya ng kumpanya sa pagbebenta mo ng gulay? Tingnan mo ang sarili mo. Mukhang hampas lupa. Sa tingin mo ba, bagay ka maging asawa ko? Ang perang ito, kahit habang buhay ka pang magbenta ng gulay, hindi mo kailanman kikitain ito. Pumirma ka lang at ang perang ito ay magiging sayo na lahat. Pipirma ako? Para lang magkasama kayo ng kabit mong iyan? Manigas kayo? Huwag mo nang hintayin na gamitan pa kita ng dahas. Guheng, 300 taon na. Bakit hindi ko agad napansin na ganyan pala kasama ang ugali mo? Mga tao, ipasok niyo siya sa loob. Anong balak mong gawin? Ngayon, kontento ka na ba? Ganyan nga, hindi na sayang ang 30 taon na pagsama ko sa'yo. Dapat lang nabigyan mo kami ng anak ko ng tamang posisyon. Pilitin siyang pumirma. Bitawan niyo ako. Hindi ko gagawin yan, ikaw. Si Zhao Shuran na anak namin ni Guheng ay nakatakdang makipag-isang dibdib sa anak ng pamilya Shen. Balang araw, kami na ang magiging pamilya ng pinakamayamang tao. Si Ching Ching naman, binigyan ako ng mahusay na anak. Pumirma ka na lang. Bilang pasasalamat man lang sa 30 taon mong pananatili sa pamilya Gu, bibigyan ka namin ng pera. Papirmahin niyo siya. Ikaw, Hampas lupa ako? Ang isa, taksil sa asawa, at ang isa naman ay naging masamang babae. Kayong dalawa ang tunay na... Ako pa ang masamang babae. Hindi ba't ikaw ang may ganoong gawain? Kaninong anak itong kasama mo? Ang lakas ng loob mong itira siya rito sa bahay ni Guheng. Hindi sila bastardo. Sila ay anak namin ni... walang hiya ka. Napakawalang hiya mong babae ka. Wag. Guheng? Anong ginagawa mo? Talaga bang susubukan mo ako? Tingnan mo ang litrato ng mga magulang mo. Pakinggan mo ang konsensya mo at tanungin mo ang sarili mo, sa ginagawa mong ito sa akin, wala ka bang takot? Anong masamang ginawa ko sa iyo? Nagawa mo pa nga akong lokohin at magkaanak ng 3 bastardo. Wala kang puso. Kahit ano pa ang tingin mo, ito ang pamilya Gu, ako ang tunay na asawa ni Guheng. Kaya matuto kang rumespeto at lumayas ka na dito. Ilabas niyo siya at itapon sa labas. Magsisisi ka. Pagsisisihan mo ito. Bitawan niyo ako. Aling bahay ba talaga dito? Hindi pa rin natin mahahanap si Mama. Jiao Jiao. Narito si Mama. Pwede mo ba akong sunduin para makauwi na? Ma, papunta na kami dyan. Anong nangyari sa inyo? Dahil wala ang 3 mong kuya, kayo na lang ang maaasahan ni Mama. Ma, hintayin niyo kami. Papunta na kami dyan. Parang umiyak si Mama. Siguradong may nangyaring masama. Tara. Tara na. Sunduin natin si Mama pauwi. Ma, kinuha ng gobyerno ang aming research. Kaming 3 ay sasali sa isang lihim na eksperimento. Mabuti. Naging matagumpay na kayong lahat. Ma, patawarin po ninyo kami. Kapag natapos ang 5 taon, siguradong babalik po kami.
Sige. Huwag kayong mag-alala, Ma. Magandang balita ito. Isang magandang balita. Ma, narito kaming 3. Aalagaan namin kayo ng mabuti. Tama po, Ma. Ma, anong nangyari sa inyo? Nasira ang litrato. Ayos lang po yan. Maayos pa natin ito. Ibigay niyo po sa akin, tatawag ako agad nang makakaayos nito. Tama po. Hi. Ito ang iniwan ng 3 magkakapatid bago umalis. Para may maalala ako sa kanila. Huwag na po kayong mag-alala, Ma. Tayo na po muna. Hello, papuntahin ng private doctor sa bahay. Bilis! Alamin niyo kung ano ang nangyari kay Ma noong hapon. Kapag nalaman ko kung sinong nanakit kay Manang ganito, patatalsikin ko siya. Sila yon. Unang bilas, kilala mo ba sila? Hindi ba't ang kapatid kong si Anran ay magpapakasal na? Ang dalawang ito, ang magulang ng mapapangasawa niya. Kahit biyanan pa sila ni Anran, hindi pa rin pwede yan. Hindi nila dapat inaapi ang mama natin. Tama. Gagawan natin ang biyanan ng isang welcome banquet. Ipakikilala natin siya sa lahat. Sa oras na yon, tingnan natin kung sino pang magtatangkang mang-api sa kanya rito sa lungsod ng yun. Gawin natin yan. Ate, Anran, halika rito. ate, ano po ang kailangan niyo sa akin? Anran, nakabalik na ang biyanan ko. Yung maimpluwensya mong biyanan? Sa wakas at naisipan na niyang bumalik. Oo. At naghahanda ako para magdaos ng isang welcome banquet para sa kanya. Dahil malapit ka na ring magpakasal, isabay na natin. Imbitahan mo na rin ang pamilya ng boyfriend mo. Gusto ko silang makilala. Sige ba? Tamang-tama. Sasabihan ko agad ang mga magulang ko na maghanda. Sige. Ano iyon, anak? Tay, Nay, sabi ni Anran, isasama niya tayo sa isang dinner party na inihanda ng ate-ate niya. Bakit sa halip na ang mga magulang niya ay ang ate-ate na ito ang makikita natin? Hindi niyo po kasi alam, ang panganay na Miss Shen na ito ay ang tagapagmana ng Shen Group. Si Anran naman ay si pangalawang Miss. Ang lahat ng meron siya ngayon ay bigay lang ng ate-ate na ito, kaya natural lang na ang ate-ate niya ang unahin natin. Ganoon pala yon. Kung ganoon ay dapat tayong maghanda ng mabuti, pati ang mga regalo. Hindi tayo dapat magmukhang walang modo. Oo. Sige, maghahanda na po ako. Tingnan mo ang anak natin. Napakagaling na bata. Hindi natin dapat hayaan na makaapekto sa kanya ang pagiging anak sa labas. Bilisan mo at makipaghiwalay ka na sa asawa mo. Alam ko na po, alam ko na. Kapag napakasalan ni Ahaw si pangalawang Miss ng pamilya Shen, tiyak na tayo ang magiging pinakamataas na pamilya dito sa lungsod ng yun balang araw. Ito. Jiao Jiao, Ruan Ruan, Xiaoli. Kayo bang 3 ang gumawa nito? Ma, ang piging na ito po ay ako ang nag-organisa. Dahil sa wakas ay nakauwi na kayo, gusto ko pong ipagmalaki sa lahat na napakabait ng biyanan ko. Natatandaan ko pa, noong kasagsagan ng taglamig, habang nasa shooting ako, umakyat pa po kayo ng mahigit 3 oras sa bulubundukin para lang dalhan ako ng chicken soup. Totoo yan, Ma. Noong nakaraan na muntik na akong mabangga ng kotse, itiniwas mo rin po ang buhay mo para iligtas ako. Hay naku, sinasabi ko na nga ba, talagang paborito ni Mama sina ate. Ano bang pinagsasabi nyo? Mula nang ikasal kayo sa mga anak ko, itinuring ko na kayong sariling mga anak. Mas lalo ko pa kayong aalagaan at mamahalin. Paano magagawa ni Mama na maging bias? Ma, hayaan nyo naman kaming magkaroon ng pagkakataong makabawi at pagsilbihan kayo. Oo nga po. Pwede po ba? Sige. Ako rin naman po ay gustong ipakilala sa lahat ang 3 kong mariringal, magaganda at nakakaaliw na mga manugang. Haha.
Ma, ito na po ang isusuot nyo. At ngayong gabi ay gagawin nyo kaming pinakamagandang biyenan sa lahat. Tama po siya, Ma. Ang ganda niyo po sa ayos na iyan. Kaya dapat po ay kumalma lang kayo sa pagiging mayamang biyenan at siguradong aalagaan namin kayo ng mabuti. Siya nga pala, unang bilas, inimbitahan mo ba ang dalawang iyon? Pupunta ba talaga sila? Siyempre naman, matapos nilang bastusin ang biyanan ko, sisiguraduhin kong magbabayad sila. Hahaha, Ate Ching. Napakarangya talaga ng lugar na ito. Napakaswerte mo talaga. Tama ka, Ate Ching. Kapag naging kamag-anak mo na ang pinakamayamang pamilya, huwag mo kaming kakalimutan. Hahaha. Siyempre naman, hinding-hindi. Nakikita nyo ba iyon? Talagang pinapahalagahan ako ni Anran bilang biyenan. Kaya bilisan mo na, makipaghiwalay ka na sa asawa mong iyan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mahirapan ka. Narito na ang sasakyan ni panganay na Miss Shen. Si panganay na Miss Chen? Hindi ba iyan ang kapatid ni Anran? Hoy, Habi, bilis! Buksan mo ang pinto ng sasakyan. Opo. Maligayang pagdating, panganay na Miss Shen. Hindi ito ang senyora. Sino ito? Bakit ikaw ang nandito? Anong ginagawa mo rito? Oo nga. Ang high-end ng lugar na ito. Para lang sa mga katulad mong mahirap na walang hiya. Siyempre, nandito ako para umattend sa party. Ate Ching, sino ba siya? Ipakikilala ko kayo sa kanya. Siya ang asawa sa bahay ni Gu, isang tindera lang sa palengke sa probinsya. Yak, ang dumi naman. Napakadumi niya. Pumunta pa rito sa ganitong lugar. Hindi ba siya natatakot na madumihan ang napakagandang banquet hall na ito? Anong masama sa pagtitinda sa palengke? Nakakahiya ba iyon? Hindi ba? Nakasuot ka ng ganyan, tapos pupunta ka rito para ipahiya ang sarili mo? Para saan? Ang isang kabit at ang isang lalaking nanloloko ay hindi man lang nahiya, bakit ako ang matatakot? Huwag mong sabing hindi kita binalaan. Handaan ito ng anak ni Pamilya Shen na pinakamayamang tao. Kapag pinalayas ka rito mamaya, huwag kang hihingi ng tulong sa akin. Huwag kang mag-alala. Kahit mawala na ako, hindi ako hihingi ng tulong sa iyo. Jiao, nasaan na kayo? Ma, medyo traffic sa daan. Parating na kami. Opo. Sige, huwag magmadali. Dahan-dahan lang kayo. Opo, sige po. Bye-bye. Sige, bye. Uy, unang bilas. Para sa party ngayong gabi, may inihanda ka bang? Ang regalo para kay Mama? Secret. Ang daya ayaw mong sabihin. Huwag kang mag-alala, pangatlo. Tiyak na magugulat ang mama sa inihanda namin. Ate Ching, tingnan mo ito. Hindi talaga mapapantayan ang yaman ng pamilya ni Pamilya Shen. Totoo iyan, Ate Ching. Kapag naging matagumpay ka na, huwag mo kaming kakalimutan ha. Halikayo, ipapakilala ko sa inyo ang lahat. Ang taong ito ay ang biyena ng anak ni Pamilya Shen, si Li Ching, at ang biyenang lalaki, si Ginoong Guheng. I-welcome po natin sila. Sila ba ang pamilyang nakipag-isang dibdib kay mag-asawang Gu? Napakaswerte naman niya. Totoo nga. Maging simple lang tayo. Simple lang. Ang suot niyang Cheongsam, parang isang limited edition collection, mahigit $100,000 ang halaga niyan.
Alam niyo ba kung sino siya? Kilala ko siya. Huwag mong isiping nakapagpalit ka na ng damit, ay maitatago mo na ang baho ng iyong kahirapan. Sinasabi mo bang mahirap ako? Kilala ko ang babaeng ito. Dating asawa siya ng mister ko. Tindera lang siya sa palengke. At oo nga pala, noong kasal pa sila ng asawa ko, kung kani-kanino siya sumasama hanggang sa magkaroon ng 3 anak sa labas. Ano? Mga anak sa labas? Magulo pala ang buhay ng mga mayayaman. Correct ka diyan. Huwag kang magawa-gawa ng kwento dito. Naggagawa-gawa ako ng kwento? Ang piging na ito ay inihanda ni Miss Pamilya Shen para sa akin. Hindi ko alam kung paano ka nakapuslit dito. Security. Itapon ang babaeng iyan sa labas. Anong ginagawa nyo? Ako ang tunay na biyenan ni Miss Pamilya Shen. Bitiwan nyo ako. Sandali lang. Ibalik mo sa akin ang litrato. Ibalik mo iyan. Nakita niyo na ba? Ito ang litrato niya kasama ang kanyang 3 anak sa labas. Totoo nga pala. Pinunit na ng asawa ko ang isa. Hindi ko alam na mayroon pa pala nito. Ibalik mo na ang litrato. Pumapayag na akong makipag-divorce kay Old Gu. Kalilimutan ko na rin ang lahat. Gusto mo nito? Wag po. Ang litratong ito na lang ang natitirang alaala ng anak ko. Kung ganoon, lumuhod ka at magmakaawa. Lumuhod ka na. Sige na, lumuhod ka na. Ayoko. Pwede mo na bang ibalik ang litrato ko? Pwede mo na bang ibalik sa akin ang mga larawan? Huwag. Umalis ka na, kasama ang mga larawan ninyo ng 3 mong anak. Mga bes, itapon niyo siya palabas. Siguradong may matatanggap kayong gantimpala. Sige po. Tingnan natin kung sinong mga has. Para sa akin ang handaang ito na inihanda ng aking manugang. Nagbibiro ka ba? Kung ang manugang mo ay talagang kayang maghanda ng ganito, bakit ka magtitinda sa palengke? Zhao Shuran, pwede bang huwag ka nang magpahiya ng sarili dito? Umalis ka na. Maniniwala man kayo o hindi, ang manugang ko ay ang anak ni Pamilya Shen. Mas lalong imposible iyan. Ang panganay na anak ni Pamilya Shen ay matagal ng kasal at ang napangasawa niya ay isang misteryosong dalubhasa sa siyensya. Huwag mong sabihin, ang pagtitinda mo ng gulay ang nagpaaral sa isang dalubhasa sa siyensya? Oo nga. Pangalawang miss ng Pamilya Shen ay nakipag-isang dibdib na sa aming siguhaw. Ang handaang ito ay sadyang ginawa niya para ipakilala ako sa kapatid niya. Mga bes, itapon niyo na siya sa labas. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Totoong ako ang biyenan ng anak ni Pamilya Shen. Ano? Ate Ching, baka gusto mong i-confirm muna kay panganay na Miss Shen? Baka kasi... Walang baka-baka. Hindi ako magagawang linlangin ni Anran. Tama. Huwag mo siyang hayaang magkalat dito. Akala siguro niya dahil nagbihis siya ay magmumukha na siyang biyenan ng isang mayamang anak. Ang babaeng ito, puro kasinungalingan ang sinasabi. Noong nakaraang araw lang, nagtitinda pa siya sa palengke. Ngayon naman ay sinasabi niyang siya ang biyenan ng anak ng isang mayaman. Maniniwala man kayo o hindi, ako talaga ang biyenan ng panganay na anak ni Pamilya Shen. Nandito na si pangalawang miss ng Pamilya Shen. Nandito na si Binibining Anran. Zhao Shuran. Tingnan natin kung paano ka pa magpapanggap ngayon. Anran, dumating ka na. Magandang araw po, Tia. Magandang araw po sa inyo, Tito. Oh, Ano po bang nangyayari dito? nako, Anran, humihingi ako ng paumanhin. Itong babaeng ito ang ex-wife ko. Pilit siyang gumagawa ng eksena dito. Pinapaasikaso ko na sa mga tao ko para paalisin siya dito. Totoo yan. Nagpapanggap pa siya bilang biyenan ng ate mo. At kung ano-ano pang kayabangan ang pinagsasabi niya. Sinasabi mo bang ikaw ang biyenan ng panganay kong ate? Oo,
Anong klaseng biro yan? Ang biyenan ng ate ko ay isang makapangyarihang tao. Imposibleng maging mukhang mahirap na gaya nito. Kayong lahat, bakit hindi niyo pa siya paalisin? Kapag dumating dito ang ate ko at nakita niya ito, gusto niyo pa bang mapanatili ang mga trabaho niyo? Naku, may masamang balita po, mga ma'am. Ang biyanan niyo po, inaapi po sa labas. Ano? Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na gumawa niyan. Tawagin ang security team. Tara, Ma! Ma! Ayos lang po ba kayo? Ate, anong nangyayari rito? Magsiparito kayo. Ibalik nyo sa loob si pangalawang binibini. Hoy, anong ginagawa mo? Huwag kang gumalaw. Ikaw, Ang mga sugat sa katawan ng nanay ko, kayo ba ang may gawa niyan? Kaya naman, ikaw pala ang gumawa nito? Panganay na binibini, totoong hindi ko alam na biyanan mo pala siya. Ginawa ko lang. Yon, dahil Dahil siya ang asawa ni President Gu at isa kang kabit, kaya galit ka sa kanya? panganay na binibini, isa lang itong pagkakamali. Pagkakamali? Ang mga sugat sa nanay ko, sasabihin mong pagkakamali lang? Ipagdasal mo na lang na walang mangyaring masama sa kanya. Dahil kung hindi, ang lahat ng naririto ngayon ay tiyak na makakatikim ng parusa. panganay na binibini. Ang nangyari ngayon ay isa lamang hindi pagkakaunawaan. Kami, President Gu, kung gusto nyo ng diborsyo, sige, naiintindihan ko ring gusto nyo lang yumaman sa pamamagitan ng koneksyon. Pero kayong dalawang walang hiya, hinding-hindi nyo dapat sinaktan ang biyanan ko. Minaliit niyo ang biyanan ko, di ba? Dapat sa inyo ay maparusahan. Xiaoli, Ma! problema ko ito. Hayaan niyo akong ako mismo ang rumesolba nito. Ikaw, Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa iyo, ako ang anak ng mayamang pamilya ng pamilya Shen at ang magiging biyanan mo balang araw. ano ba talagang balak mong gawin? Anong gagawin mo sa akin? ang sampal na ito ay para sa iyong mga magulang. Wala kang utang na loob. Ang sampal na ito naman ay para sa iyong 3 anak na lalaki. Hindi ka karapat-dapat maging isang ama. At ito naman ay para sa sarili ko, lalong hindi ka karapat-dapat maging asawa. Nagawa mo akong pagtaksilan, sinalaula mo ang ating tiwala. Zhao Shuran, anong ginagawa mo? Para sa iyo rin ang sampal na ito. Alam mo nang may asawa na siya, pumatol ka pa, sinira mo ang pamilya ng iba. Kayo riyan. Kalad ka rin niyo ang dalawang iyan palabas. Kayo, Hindi kita papayagan sa ginawa mo. Hihintayin ko yan. Paumanhin po sa napanood nyo. Ang mga kakalabas lang po. Ang isa ay asawa ko, at ang isa naman ay ang kanyang kabit. Ako mag-isang nagpalaki sa 3 anak ko. Napag-asawa ko rin silang 3, pero ako pa itong pinaratangan na nagtaksil. Nay! Nay, tara po. Mga panauhin, ngayon, formal ko pong ipapakilala sa inyo ang aming mabait na biyenan. Gene, Zhao Shuran. Nay, may inihanda rin kaming sorpresa para sa inyo ngayon. Tingnan nyo. Isa itong bank card na walang limitasyon. Kunin nyo po. Ibigay ito sa biyanan namin at malayang gamitin sa anumang gastusin. Ibibigay ko ang 20% ng share ng kumpanya ko sa biyanan ko. Mula ngayon, kapag may naglakas loob na umaway sa kanya, parang kinalaban nyo na rin kami ni nalungsod ng Yun at pamilya Shen. Ako pa itong pinaratangan na nagtaksil. Dad, Mom, anong nangyayari dito? Kasalanan ito lahat ng tatay mo. Niloko niya ako noon at sinabing wala siyang asawa. Sino namang mag-aakala na ang 3 anak ng masamang babaeng iyon ay makakapag-asawa ng 3 napaka-impluensyadong mga babae? Pinabura ko na ang video sa PR department. Pero isipin nyo,
Kapag nakita ito ni Anran, pakakasalan pa ba niya ako? Laugu. Ang babaeng iyan, tiyak na pagbabayarin ko siya. Si Chairman Gu Group at ang asawa niyang si Guheng na kilala sa pagiging sobrang mapagmahal ay hindi nag-atubiling bilhin sa subasta ang napakamahal na alahas na Ocean's Heart. Ma, wag na po kayong malungkot. Nandito naman kaming tatlo para samahan kayo, di ba? Tama po siya, Ma. Naku, sino ba naman ang hindi nakaranas makatagpo ng mga lalaking manloloko? Sa susunod, basta ang buong pamilya natin ay magkakasama, mamuhay na lang tayo ng maayos at payapa. Ang bagay na ito, matagal nang alam ni Mama na ganito ang kahahantungan. Ma, yung walang kwentang biyanan na yun, hindi siya karapat-dapat sa inyo sa 30 taon ninyong paghihintay. Guys, tulungan niyo akong ihanda ang divorce papers. Ma, sigurado na po ba kayo? Huwag kayong mag-alala, Ma. Sisiguraduhin kong kukuha tayo ng pinakamagaling na abogado para suportahan kayo, para makuha natin ang lahat at wala siyang matira kahit kusing. Sige. May lakas ka pa ng loob na pumunta rito? Tanungin kita, ang videong ito. Ikaw ba ang nag-utos na i-upload ito? Bakit ang sama-sama mo? Kapag kumalat ang videong ito, paano pa kaming mga ehaw makakaharap ng may dangal dito sa lungsod ng yun? Pumunta ako rito ngayon, hindi para panoorin ang inyong pamilya na nag-iiringan sa harap ko. Guheng, maghihiwalay na tayo. Ano na? Dahil ba si panganay na binibini na ang manugang nyo? Kaya papayag ka ng makipagdiborsyo sa akin? Mababa na ba ang tingin mo sa akin? Mas wala kang hiya kaysa sa inaakala ko. Walang hiya? Haha, ang anak mong sa labas galing. Kahit pa mapakasalan niya si panganay na binibini o isang sikat na bituin, hamak na anak pa rin siya sa labas. Sa ating dalawa, sino ba talaga ang walang hiya? Sa puntong ito, ano pa ang silbi ng pakikipagtalo? Kahit ano pa ang sabihin ko, hinding-hindi ka maniniwala. Naniniwala lang ako sa sarili kong mga mata. Sige, pirmahan mo na agad ito. Huwag na tayong magsayang ng laway. Sige, pwedeng-pwede na kayong lumayas. Ako ang lalayas? Tingin ko kayo dapat ang lumayas dito. Ang lumang mansyon na ito, matagal nang ipinamana sa akin ni tatay at nanay. Zhao Shuran, hindi lang diborsyo ang gusto mo, pati ari-arian ng pamilya ay nanakawin mo? Hindi ka ba talaga nahihiya? Hoy! Teka, Habang narito kami, akala mo ba mapagmamalditahan mo ang biyenan ko? Bilis, ilabas niyo ang dalawang ito. kayo. Anong ginagawa nyo? Kuya. Bakit kayo napadpad dito? Kuya, ito po ang para sa inyo. Hindi mo ako kuya. Nung pinakasalan mo si Zhao Shuran, para lang makipag-agawan sa akin sa bahay, nagalit at lumayo ka na sa amin? Nakalimutan mo na ba? Kuya, ang punta ko rito ay para pag-usapan ang lumang mansyon. Alam mo naman, yung lugar ng bahay natin, hindi ba't malapit na itong i-demolish? Alam ko ang tungkol sa demolisyon. Pero yung bahay na yon, nakipagdiborsyo na ako kay Zhao Shuran. Pero yung babaeng iyon, nilin lang ang ating mga magulang para ang pangalan sa testamento ay palitan at gawin sa pangalan niya. Kuya, ang masamang babaeng iyon, pinalayas pa kami ni Old Gu. Kailangang may gawin ka tungkol dito. Kuya, kapag nabawi natin ang lumang mansyon, ibibigay ko sa inyo ang kalahati ng pera mula sa demolisyon. sige. Payag ako. Tagay. Congrats po, Ma. Congratulations po, Ma. Dahil nakalaya ka na sa hindi magandang pagsasama na iyon. Ang hangad ko naman para kay Mama ay makatakas na sa hirap at puro magagandang araw na ang dumaan sa hinaharap. Mabuti. Hihintayin lang natin sina Jing Xuan at ang dalawa niyang kapatid na makabalik para tayong buong pamilya ay maging kumpleto na talaga. Sige po. Tara. Shuran, bukas na ang anibersaryo ng pagkawala ng mga biyanan mo. Pumunta ka rito sa Dambana. Kuya, hiwalay na kami ni Guheng. May kailangan akong pag-usapan natin. Kaya dapat ay pumunta ka rito. Sige.
Ma, anong nangyari? Si Kuya, na taga-pamilya Gu, pinapapunta niya ako sa dambana. Kung ikaw lang mag-isang pupunta doon, hindi kami mapapakali. Ayos lang ako. Sa totoo lang, yang si Tio, mabuti naman siyang tao, bagamat noon ay nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan dahil sa pag-aagawan sa lumang bahay, pero nung malaman niya na nag-iisa na lang akong nagpapalaki sa 3 anak, marami rin siyang naitulong sa atin. Sige na, kumain na tayo. Tay, Nay, ang inyong anak na si Guheng ay narito na kasama ang pamilya ko para bisitahin kayo. Zhao Shuran, kahit pa naging tapat ka sa pamilya Gu sa loob ng 30 taon, wala ring pinagkaiba. Sa bandang huli, ako pa rin ang pumalit sa posisyon mo. Kuya, ipapakilala ko sa iyo ang taong ito. Siya ang aking anak na si Gu Hao. Magandang araw po, Tio. Siya na ngayon ang presidente ng Gu Group. Mahusay? Napakagaling mo para sa isang kabataan. Dahil diyan, siguradong ang ating mga magulang ay payapa na ang loob nasaan man sila. Ahaha. Anong ginagawa ninyo rito? Anong ginagawa niyo rito? Divorce na kayo ni Old Gu at narito kami para dalawin sina nanay at tatay. Zhao, Shuran, tamang-tama ang dating mo. Ngayon, dahil hindi ka na bahagi ng pamilya-pamilya Gu, pakiusap, ibalik mo na ang lumang bahay sa aming mga pamilya Gu. Kaya pala narito kayo dahil sa lumang bahay. Sa simulat, sa pool, sa pamilya-pamilya Gu talaga iyan. Guheng, hinanap ka ni nanay at tatay hanggang sa mawala sila. Pero nasaan ka? Nagpakasaya ka lang? At nabuhay ng maginhawa sa malayo, naisip mo man lang ba ang matanda mong mga magulang? Ako, Hindi mo sila naisip. Kaya naman, ibinigay nila sa akin ang lumang bahay. Isa kang babaeng walang hiya at taksil, nagkaroon ka pa ng 3 anak sa ibang lalaki, tapos gusto mo pang makuha ang ari-arian ng pamilya Gu. Huwag mong pagbibintangan ang mga anak ko. Pagbibintang? Ano ang maling sinabi ko? Tingnan mo po, kuya. Heto, ang 3 batang iyan. Kuya, Huwag mo akong tawaging kuya. Hindi ko iyan matatanggap. Inisip ko noon na ang 3 bata ay kay Guheng. Noong nahihirapan kayo, tinulungan ko pa kayo ng husto. Sino ang mag-aakalang? Napalaanak pala sila sa ibang lalaki. kuya, hindi po ganoon ang nangyari. Noong lumipat ka sa lungsod, pinuntahan kita doon. May isang lalaking palaging labas-pasok sa bahay niyo. Ano? Imposible po iyan. Mabuti na lang ay naging matalino ako. Kumuha ako ng litrato. walang hiya ka. Hindi ba si Butler iyan na kinuha ni Zhao Zhao? Isang larawan? Ano naman ang mapapatunayan yan? Bakit? Kailangan ba na makita pa kitang nakahiga sa kama kasama ang ibang lalaki bago ka maniwala? Mahal. Para lang makuha ang lumang bahay? Dinudumihan mo ang pangalan ko at gumagawa ka ng malisyosong kwento tungkol sa akin. Tao ka ba talaga? Malisyong kwento? Anong kwento ang ginawa ko? Samantalang ikaw ang nagtataksil sa ating relasyon, mayroon ka pang anak sa labas, at ngayon, ako pa ang binabaligtad mo. Ikaw na masamang babae. Huwag ka nang magmatigas. Ang lalaki sa larawan ay ang si Butler na kinuha ng manugang ko. Ang bagay na ito ay madaling mapapatunayan pag nimbestigahan. Butler, kung matapang ka, dalhin mo siya rito at harapin kami. Salamat sa rocket. Nasa bahay ako ngayon ng hipag ko. Mahal na Ginang. Butler, pumunta ka sa Guklan altar. Opo. Panganay na binibini. May masamang nangyari. Pinapapunta ako ng mahal na Ginang sa altar. Meron kayang nangyaring hindi maganda sa may pamilya ko altar? Nababahala ako. Tara, pumunta tayo at tignan. Sasama ako. Maghahanap ako ng mga makakatulong. Kapag may naglakas loob namang api kay nanay, pagbabayarin ko talaga sila. Tara. Sa Guklan altar. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob ng mga api sa biyanan ko. Guheng! Wala na palang saysay ang 30 taon na paghihintay ko sa iyo. Mas gusto mo pang maniwala sa sinasabi ng isang babaeng kabit? Kaysa maniwala na binigyan kita ng 3 anak na lalaki? Para maniwala ako sa iyo. Tawagin mo silang 3 rito at kailangan namin magpa-DNA test. Hindi sila makakarating. Hindi ba sila makakarating?
O dahil natatakot silang pumunta rito? Nawala na ba ang mga bait ninyo sa ulo? Ang 3 kong anak ay kasalukuyang nasa sekretong siyentipikong pananaliksik. Sa tingin nyo ba ay basta-basta na lang silang pwedeng makita kahit nino? Tumigil ka na. Ang mga kasinungalingang iyan ay baka gumana pa sa ibang tao. Siyentipikong pananaliksik? Malaking pera ang kailangan para magawa iyon. Huwag mong sabihin sa akin na dahil sa pagtitinda mo ng gulay ay napagtapos mo ang 3 iyon. Shuran, humanap ka na lang ng paraan para patunayan ang iyong sarili. Mga tauhan, dalhin siya sa harap ng ating mga ninuno at pagsisihin siya. Kuya! Ano ang dapat kong pagsisihan? Nakiapid ka sa iba, nagkaroon ka ng mga bastardo, at balak mo pang makuha ang mga ari-arian ng pamilyang Gu clan. Hindi sila mga bastardo. Sila ay mga anak mo, Guheng. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Si Gu Hao lamang ang tunay na anak ni Guheng. Ang 3 anak na iyon ay mga tunay mo ring anak. Nakalimutan mo na ba? Noong gabi ng ating kasal ay... Wala akong ginawa noong gabi ng kasal. Hinding-hindi kita ginalaw. Kaya huwag mo nang idamay rito ang 3 bastardong iyon. Dahil sa nangyari, ako na ang tatapos ng relasyon mo sa pamilya Gu. Ibalik mo lahat ng mga ari-arian ng pamilya Gu. Kuya? Talaga bang hindi pa rin po kayo naniniwala sa akin? Pumirma ka na. Sige. Pipirma ako. Mabuti at natauhan ka. Pero may isa akong kahilingan. Anong kahilingan? Sa harap ng mga ninuno ng pamilyang Gu clan, magsabi ka ng totoo. Mula ngayon, wala ka nang magiging kaugnayan sa 3 bata. Anong pakialam ko sa mga batang iyan? Ako, si Guheng, ay nangangako na mula ngayon, sa 3 batang iyan, ay wala na akong pakialam. Anak, ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat maging ama nyo. Guheng, balang araw kapag nalaman mo na ang tunay nilang pagkatao, sana ay hindi ka magsisi. Hinding-hindi. Ako magsisi. Shuran, ang mapang asawa ka. Ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Pagbalik ko, sisiguraduhin kong mabibigyan kita ng magandang buhay. Hihintayin kita. Aalis na ako. Hi. Heng? Hihintayin ka namin ng mga bata. Nagkamali talaga ako ng piniling tao. Hinto. Pirmahan mo na ang kasunduan sa paglilipat ng titulo. Gusto mo talagang makuha ang lumang mansyon, di ba? Sinasabi ko sa iyo, hindi ako pipirma. Ikaw? Ang lumang mansyon ay malinaw na nakasulat sa huling habilin ni Lolo na ako, si Zhao Shuran, ang tagapagmana. Gusto mong bawiin? Tingnan natin kung makakalabas ka pa sa pintong ito. Bitiwan niyo ako? Ngayong araw, sa ayaw mo at sa gusto, kailangan mong pumirma. Hindi ako pipirma. Pumirma ka na, bilis. Pirmahan mo na, dali. Pirmahan mo na agad. Pirmahan mo na. Pirmahan mo na. Pirmahan mo na. Pirmahan mo na. Pirma na. Pumirma ka na, bilisan mo. Ma. Nay. Pasensya na at nagdulot na naman ako ng problema sa inyo. Nay, magkakapamilya tayo. Bakit pa kayo nagsasabi ng ganyan? Lahat ng ito ay mga tauhan ng aking Lee Family Martial Arts Hall. Tingnan ko lang ngayon kung sinong magtatangkang mang-api sa nanay ko. Pangatlo? O sige na, ayos lang ako. Kung hindi lang kita itinuturing na biyenan sa pangalan, sa paulit-ulit mong pagmamaliit sa nanay ko, matagal na sana kitang tinuruan ng leksyon. Oo nga, matagal na siyang nakipagdiborsyo sa iyo. Ano pa bang gusto mo? Panganay na Miss Shen, kayong 3
Kahit pa mga sikat at mayaman kayo sa lungsod ng yun, nagkakamali kayo. Kami ni Zhao Shuran ay wala talagang naging anak. Guheng, noong nagsisimula ka pa lang sa iyong negosyo, nagtataglay na ako noon ng anak mo. Natatakot si nanay na baka makahadlang ang bata sa pangarap mo, kaya hindi niya ito sinabi sa iyo. Huwag kang maniwala sa kasinungalingan niya. Nakalimutan mo na ba ang isinumpa mo kanina? Sinabi niya lang iyon. Para sa 3 batang iyon. Para maagaw nila ang ating kayamanan. Kayamanan? Shen Group, ang kinikita ko bilang aktres, pati na ang sa Lee Family Martial Arts Hall. Sa tingin mo ba ay, pagdidiskitahan pa ng nanay ko ang kakarampot mong barya? Nay, halika na. Uwi na tayo. Guheng, tandaan mo, magsisisi ka rin. Huwag muna kayong umalis. Ang dapat itulong. Naitulong ko na ang lahat. Kahit hindi kita natulungang makuha ang lumang mansyon, pero iyong ipinangako mo sa akin. Huwag mong kakalimutan. Kuya. Old Gu, Hindi natin nabawi ang mansyon at hinayaan pa kitang magtiis. Kapag kami ni Zhao Shuran ay nakakuha na ng divorce certificate, siguradong magarbong kitang pakakasalan. Old Gu, hindi na sayang ang 30 taong pagsasama ko sa iyo. Sa mga susunod na araw, isasama muna kita para kumuha ng panibagong wedding photos natin. Talaga? Hindi ba't ito naman ang lagi mong gusto? Sige. Ma. Sandali lang, bakit niyo ba ako dinala rito? Ma, malamang ay dinala ka namin dito para matupad ang iyong pangarap. Oo nga po ma, noong kasama niyo pa ang walang hiya kong ama, mahirap lang ang buhay noon. Ngayon, ayos na ang lahat, hiwalay na kayo sa kanya, kaya kailangan kumuha ng litrato bilang pagdiriwang. Ma, hindi pwedeng kumuha nito. Bilis, alis na tayo. Sandali lang. Naku naman ma, kahit nasabihing wala kayong kasama sa buhay ngayon, pero wala namang batas na nagsasabing ang wedding photo ay hindi pwedeng gawin ng mag-isa. Tama. At saka, ang mga bagay na wala kayo noong kabataan nyo, ay gagawin nating lahat ngayon para makabawi. Halika na po. Ay naku po. Ma, magsukat na kayo ng wedding gown ngayon. Kaming 3 naman ang mag-aayos ng lugar na gagamitin para sa photoshoot. Auntie, mga anak niyo po ba silang lahat? Napakabait po nila sa inyo. Mga manugang ko sila. Nakakaingit naman po kayo. Dito po tayo. Sir, Madam, dito po tayo. Sige na. Shuran, ikaw. Hayop ka. Landi mo, alam mo namang magkasama kami ni Matandang Gu na magpapapicture para sa aming kasal, tapos sinundan mo pa talaga kami rito. Kung may sira ang ulo mo, magpagamot ka na. Huwag kang basta-basta nanunugod ng kahit sino. Ano bang ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Ako ang tunay na asawa, tapos ako pa itong hinahabol at sinusugod ng kabit. Kapag hindi ako lumaban, aakalain mo sigurong mahina ako? Ang kabit ay iyong hindi mahal. Tama, maaring hindi ako mahal. Pero sa aming marriage certificate, ang pangalan ko pa rin ang nakasulat kasama ang pangalan ni Guheng hanggat hindi kami nagdidiborsyo, habang buhay kang mananatiling kabit. Ikaw. Sige na, tama na yan. Huwag mo na siyang patulan. Ang lalaking basura na gaya niya, kung gusto mo, iyon na siya. Ikaw. Ma. Sinasabi ko sa inyo, nilagdaan ko na ang divorce papers, kaya sana ay huwag niyo na akong guguluhin. Ma, ayaw niyo po bang maglabas ng sama ng loob? Kahit kailan ay hindi pa ako nakapanakit ng tao, pero kaya kong tulungan kayong parusahan ang mga walang hiyang ito. Huwag nating hayaang masira ang araw natin dahil sa basura. Hindi ba sasamahan niyo si Ma para magpakuha ng mga litrato? Tara na! Sige po. Masusunod po, Ma. Dahil lang ba may ilang mayayamang babae na magiging manugang mo? Kapag pinakasalan ng anak ko, si Anran, talagang papatulan kita. 3, 2, 1, ngiti. Jiao Jiao, Ruan Ruan, Ali,
Nagpapasalamat sa inyo si Ma dahil pinaramdam niyo sa akin na sa katunayan, mayroon pa palang bagong paraan ng pamumuhay. Ma, buhay niyo po iyan, kaya kahit anong gusto niyong gawin, ay malaya po ninyong magagawa. Tama po, Ma. At saka nandito rin naman kaming lahat para samahan kayo. Ako rin, kasali ako. Kaya lang, Anong nangyayari? Ma, sa totoo lang. Noong una, naisipan ko lang ang pagpapatibag ng bahay dahil gusto lang kitang tulungan. Para sa akin, magandang bagay ang makatulong sa mga kapitbahay. Ang lumanghanay na yan ng mga bahay na madilim at mapanganib, maraming taon na rin ang itinagal niyan. Dapat na talaga silang alisin. Ma, ang bait niyo po talaga. Jiao Jiao, ang mga bagay na to, ikaw na ang bahalang magdesisyon. Huwag mo na akong alalahanin. Opo, ako na ang mag-aasikaso nito. Sige. Ngunit, hindi ko papayagang ang Anran ay makapag-asawa sa pamilyang gaya niyan. Hello? Anran? Hello, ate. Anran, may alam ka ba sa pamilya ni Guhaw? Ate, bakit? May nangyari ba? Magpapasa ako sa iyo ng ilang dokumento. Tingnan mo na lang para sa sarili mo. Butler, sabihan si Pamilya Gu na ititigil ko na ang kasal. Si Binibining Anran, nais makipaghiwalay sa inyo. Ano? Sinasabi mo bang ayaw na ni Anran sa kasal? Baka may pagkakamali lang. Ang ating Anran at ang aming Ehaw ay matagal nang nagmamahalan. Oo nga. May nagawa ba akong mali? Dapat mong itanong sa iyong magulang kung ano ba ang mga ginagawa nila. Siguradong pakana ito ni Zhao Shuran. Siya ang biyenan ni panganay na Binibini. Tiyak na may connection siya kay The Shen family. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pumunta agad sa pamilya Shen. Tara na. Tara. Sir, panganay na Binibini, narito na ang mga tao ni Pamilya Gu. Papapasukin niyo sila. Magandang araw po, Chairman Shen. Mr. Shen, ito ang inihanda ko para kay Anran bilang regalo sa ating pagkikita. Isang set ng Yushui Bay Villa. 6,600,000 at 66,000 dolyar. Pati na ang isang set ng alahas mula sa subasta. Chairman Shen, ako po, alam kong hindi nyo kailangan ang mga ito. Ngunit, ang mga ito ay munting handog namin para sa bata. Anran, ano sa tingin mo? Sa tingin ko po, Mabuti kang bata. Huwag kang makikinig sa mga walang kwentang tao na kung ano-ano ang sinasabi. Alam mo naman ang nararamdaman ng aming Ehaw para sa iyo, hindi ba? Pa, Anran, tungkol sa kasalang ito, hindi ako pumapayag. Panganay na Miss Shen, mayroon ba kaming pagkukulang? Kasal na si panganay na Binibini. Makikialam pa ba siya sa usapin ng sariling pamilya? Balae, panganay na Binibini. May narinig ba kayong kung ano sa babaeng ito? Chairman Shen, wag na wag po kayong magpapalin lang sa babaeng ito. Tindera lang siya ng gulay. Ngayong naging manugang siya ni panganay na Binibini, ano naman ang maibibigay niya sa bata? Chairman Shen, ipinapangako ko, aalagaan kong mabuti si Anran. Kahit na, hindi pa rin ako payag. Wala ka nang magagawa dahil may sarili ka ng buhay. Hindi mo kami mapipigilan. Panganay na Miss Shen, ano po ba talaga ang dahilan? Bakit hindi nyo tanungin sina Guheng at President Gu kung ano ang ginawa ni Li Qing, yung masamang babaeng iyon, kung ano ang ginawa niya? Pa, ma, ano po ba ang ginawa nyo? Anong kababalaghan ang ginawa nyo? Ako na ang magpapaliwanag. Balae, ipapakilala ko silang muli sa iyo. Si Guheng ay ang asawa ko na nawala ng 30 taon. At si Li Qing naman, ang kinalantarin niyang babae. Ano? Sabi ng mga matatanda,
na mas mabuti pang manira ng 10 templo kaysa manira ng isang pagsasama. Balae, bagamat pamilya niyo ito, ako at si Jiao Jiao ay hindi dapat nakikialam. Anong sinasabi mo? Si Jiao Jiao ay mananatiling isang mahalagang ate ng pamilya Shen ko. At ikaw, isang anak sa labas. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang mapangasawa ang munting ate ng aking pamilya Shen? At hindi lang yan ang problema. Teka lang. Pa, ma, ano po ba talaga ang nangyayari? Ate, makikinig po ako sa inyo. Papa, sa bagay na ito, hindi ko lang po nalinawan ang sitwasyon noong una. Ganoon ba? Ang aking anak na puno ng pagpapala ay hindi nababagay sa pamilyang walang kuwenta. Sa pagitan ng ating mga pamilya, kakanselahin na natin ang kasal. Chairman Shen. Shen. Chairman Shen, mabuting bata naman si Ahao. Zhao Shuran, ang alitan nating mga nakatatanda. Bakit kailangang madamay ang mga bata at sisirain ang kaligayahan nila? Ako ba talaga ang sumira ng kaligayahan ng mga anak ninyo? Hindi ba ang mga bagay na ito ay kagagawan ninyo mismo? Ikaw, tuturuan kita ng leksyon. Anong ginagawa mo? Naglakas loob ka pang gumawa ng gulo sa bahay namin? Tao po, ipalabas ang buong pamilyang ito. Jiao Shuran, tandaan mo ito, ang lupit mo. Aray! Sandali lang. Dahan-dahan naman kayo. Ano ba anong ginagawa nyo? Ang aming pangalawang munting ate ay nagsabi ng wala ng kasal. Ngunit wala pa rin kayong kahihiyan na pumarito pa sa pintuan namin. Umalis na kayo! Hello? Ipakansela ang lahat ng pakikipagtulungan sa Guklan. Ipaalam sa lahat na sa susunod, sinumang mangahas na makipagtulungan sa Guklan ay ituturing na kaaway ko at ng lungsod ng din pamilya Shen. Jiao Jiao. Ma, hayaan niyo na ang panganay na manugang na tulungan kayong maglabas ng sama ng loob. Ay, totoo po iyon, ma. Kung hindi lang labag sa batas ang manakit, gusto ko sanang isama ang mga disipulo ko para parusahan siya. Nandiyan kayong tatlo para sa akin. Isang malaking biyaya talaga ito. Ang mga manugang na ito, mas maalaga pa kaysa sa sariling anak. Ma, sakto po. Mayroon akong isang variety show na ang pamagat ay Paglalakbay. Kasama ang biyenan. Samahan niyo po akong magpunta doon. Emma, hindi naman pwedeng may paborito kayo. Sabi niyo sasamahan niyo ako. Araw-araw akong nag-overtime para kumita. Pagod na pagod po ako. Uy, hindi pwede. Ma, dapat ako ang samahan niyo. Ako ang pinakabata. At ako ang pinakabago sa pamilya. Kayo ang may pinakakaunting oras para sa akin. Hindi pwede, hindi ito patas. Ma, dapat ako ang samahan niyo po. Sige. Sasama ako sa inyong lahat. Lahat kayo sasamahan ko. Haha. Hello? Si President Lee ba ito? Old Gu, kanselado na ang kontrata natin. Ibababa ko na. Ay, President Ko, kumusta? Ang tagal na nating hindi nagkikita. Olgo, bayad na ang lahat ng mga dati mong utang. Huwag na nating ituloy ang ugnayan natin sa susunod. Teka, pakinggan mo muna. Ano bang nangyayari? Ayos naman ang lahat kanina. Eto. Hello? Old Gu, babawiin ko na ang puhunan ko. Wag. Bakit niyo po gagawin iyon? Bakit? Gusto mo ba akong madamay sa kapahamakan? Kinalaban mo ang lungsod ng Yun Pamilya Shen. Huwag mo nang asahan na makakatagal ka pa dito sa lungsod ng Yun. Tapos na ang lahat. Ang bahay na to ay kumpiskado na ng korte. Ano? Base sa ulat, kinansela ni lungsod ng Yun pinakamayamang si pamilya Shen ang pakikipag-alyansa sa Gu Group, bumagsak ang mga stock ng Gu Clan, at ito ay bangkarote na. Dahil sa sobrang utang, ang bahay na ito ay kinumpiska na ng korte. Hindi, sandali lang. Mayroon pa kaming isang lumang bahay na malapit nang ipademolish. Makakakuha kami ng malaking pera doon. Siguradong mababayaran namin ang lahat. Tama. Ilabas nyo na sila. Anong ginagawa nyo? Umalis na kayo agad? Huwag nyo kaming pigilan sa pagpapatupad ng batas.
Ma, ipinaghiganti na kita. Dapat tayong mag-celebrate. Sige. Talaga po? Unang bilas, anong nangyari? Oo nga, unang bilas. Sabihin mo na sa amin. Anong nangyari, Jiao Jiao? Ma, pabalik na ang tatlong magkakapatid. Napakagandang balita. Mabuti naman. Maaari ko po ba kayong matanong? Ano po ang susunod ninyong plano? Uuwi ako para makasama ang aking ina at asawa. Ganoon din kami katulad ni Kuya. Mga anak ko, Nay. Nay, nagbalik na ang mga anak nyo. sige na. Tumayo na kayo. Ayon sa ulat, ang tatlong makapangyarihang sina Gu Jingxuan, Gu Jinyan at Gu Shiyuan ay nagbabalik na. Anak, sila ang mga anak ko. Pa, anong sinasabi nyo? Ako ang tunay mong anak. Oo nga, si Ahao ang anak mo. Kailangan kong hanapin ang mga anak ko. Pa, Sino ka ba? Ako ang tatay ng tatlong magkakapatid na iyon. Yun na lang ang mayroon ng mga amo ko. Saan naman ang galing ang tatay na sinasabi mo? Hala, talaga namang. Sige na, paraanin niyo ako. Shuran! Shuran! Shuran, nagkamali ako. Nawala ako sa tamang pag-iisip. Umalis ka na. Ayoko na kitang makita pa. Shuran, napakawalang hiya ko. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Hayaan mo lang akong makita ang tatlong bata. Galing na sa sarili mong bibig na mga wala silang kwentang bata at hindi mo sila anak. Oo. Ako, napakawalang hiya ko talaga. Pero, naloko lang ako ni Liching ng bruhang iyon. Nag-akala ako na nagloko ka sa iba kaya mo sila naging anak. Oo, kasalanan kong nangyari sa inyong mag-iina. Umalis ka na. Hinding-hindi kita hahayaang makita ang mga bata. Sige na, Shuran. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hayaan mo lang akong makita silang tatlo. Bagsak na ang negosyo ng Gu Clan at ang mahal na anak niyo ni Liching ay hindi na makakapag-asawa ng anak ng pinakamayaman. Ngayon mo pa kami naisip? Ako. Anong ikaw? Bakit mo sila gustong makita? Para sa pera o para sa karapatan sa kanila? Hindi, Shuran. Ma, sino po siya? Ako ito. Ako ang inyong ama. Ama? Anong ama? Mula nang ipanganak kami, si Mama lang ang meron kami. Oo nga po. Noong ipinanganak ni Mama ang tatlong sanggol at nagka-problema at muntik nang mawala, wala ka roon. Noong yumao sina lolo at lola, hindi ka rin sumulpot. Hindi ko na kailangang ipaalala sa iyo na ikaw at ang tatlong batang ito ay wala ng ugnayan at wala na silang koneksyon sa iyo. Shuran. Shuran. Sa wakas, diborsyado na kami. At ang asawa ni Old Gu ay ako lang dapat. Akala mo ba talaga ay mahal ka talaga ni Old Gu? Kung mahal ka talaga niya, bakit inabot ng 30 taon bago siya nakipagdiborsyo sa akin? Habang tinatamasa niya ang pagpapakasal at pagkakaroon ng anak sa iyo, ay ginagamit din niya ako para hindi na siya mag-alala sa kahit ano. Anong pinagsasabi mo? Mahal ako ni Old Gu. Mahal o hindi? Kasalanan mo ang lahat. Wala na akong natira ngayon. Ang tao, ang pinakanakakaawa ay yung hindi matanggap ang katotohanan. Bakit mo ako sinisisi? Lahat isinisisi ko sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, madidiborsyo ba ako? Ang laki na sana ng anak ko. Ang kasal ay kaligayahan, ngunit mas masaya ang pagiging malaya. Ma.
po pauwi.